Ito, kilala naman nyo yan, di ba? Sino ba namang hindi nakakakilala dyan? Magaling na abogado yan. Nakilala ito nung issue tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN noong nakaraang gobyerno under Duterte administration. Si Congressman Marcoleta po yan. Rodante Marcoleta. Ayan, no? Ayan. Kaya ko pinakikita para lang ho ma-recall nyo. Ako, alam nyo, personal din po akong medyo nalulungkot sa nangyayari sa kanya. Pero siguro ganun talaga ang buhay. Pagdating ho sa qualification para siya ay maging senador, walang duda, magaling naman, abogado. Okay? Noong nakaraang eleksyon ng 2022, tumatakbo na yan sa ilalim ng Uniteam. Pero nag-withdraw bandang huli dahil hindi niya nararamdaman na umaangat siya sa mga survey at siguro sa pag-ikot-ikot niya. So, nag-withdraw. Naging congressman ulit. Party list. Ngayon po, tumatakbo ulit ang senador. Pero, ang nangyayari, dun sa mga survey, hindi rin siya lumalabas. Siya mismo tinatakaran niya, sabi nga niya, bakit hindi lumalabas ang pangalan niya? Kaya siyempre, pwedeng iba nagdududa dun sa, ano ba itong survey na ito? Ano ba ito? Bakit yung iba lumalabas paulit-ulit, siya hindi? So, ako, hindi ko man siya actually si congressman, hindi ko pa nakikita ng personal yan. Matagal ko nang ini-interviewan sa television, nung araw pa. Di ba? Kahit doon sa kabilang channel at kahit dito sa aking channel ngayon sa Channel 4, IBC13, Radyo Pilipinas, na-interview ko rin yan eh. Kilala ako niyan. Kilala ko siya. Pati yung kanyang mga staff, kilala ako din mga yan. Pero nalulungkot nga lang tayo dahil kahit nakakaibigan natin pero hindi siya lumalabas, ay alam mo ang eleksyon, maniwala kayo hindi, iba ho ang dating kapag lumalabas sa top 10, top 12 eh. May pag-asa or lalong nakakahatak yan. Di ba? Ay yung mga survey naman, hindi naman natin pwedeng ipagbawal kasi galaw yan ng mga private company. Hindi naman survey ito ng COMELEC, hindi naman ito survey ng gobyerno. Survey ito ng mga private company na wala naman silang nilalabag na batas. At hindi naman pwedeng pagbawalan yung mga yan. Pero nga itong si Congressman Marcoleta ay hindi nga lumalabas. So sa tingin po ninyo, anong dahilan? Dahil ba siya ay identify o nagpakilalang parang maka-Duterte o nasa kampo ni Duterte? O dahil siya ay bumabati ko sa gobyerno? Ibang level po yan. At ako, wala naman ako nakitang iba kung hindi yon. Kasi nung hindi siya bumabati ko sa gobyerno, marami siyang supporters, followers. Pero nung lumantad na siya, na ang dating ay mas kinakampihan niya o dinedepensa niya sa mga hearing sa Kongreso, especially sa budget hearing or doon sa Blue Ribbon Committee hearing, Good Government and Public Accountability, si Vice President Sara Duterte, doon na na-identify na siya ay parang maka-Duterte o pinagtatanggol niya ang Duterte kasi yun ang kanyang paniniwala. Bilang mambabatas at abogado, nire-respeto. Pero yung kanyang paniniwalang yon, Congressman Marcoleta, pasintabi na po, yung inyong paniniwalang yan, mukhang hindi ho naintindihan ng tao. Mukhang hindi tinanggap ng tao. Yun ang problema. Ako, again, kilala ko siya. Kung qualification, walang duda. Bilang abogado yan, magaling namang mambabatas, qualified talaga siya for senador, for Senate. Pero, dahil nga po dun sa kanyang lately or mga pahayag, maging programa niya sa television, dun sa araw-araw yata nilang show dyan sa television ng INC, yung Net25, parang ang dating anti-Marcos. So sa mga hearing, ang dating pro-Sara, pro-Duterte. Ayun. Well, yun ang hindi siguro matanggap ng mga mamamayang Pilipino, especially ng Marcos loyalists, Marcos supporters, at ng silent majority. Yung mga tahimik na mga mamamayang Pilipino. Kasi yung kanyang paninindigan, tapang at talino ng mga panahon ni Duterte, until now, nandun pa rin yung kanyang tapang at talino, pero pro-Duterte. Ang problema, Marcos administration na. Kaya yung mga Marcos loyalists na wala ng gana sa kanya at hindi yun
sumusuporta. Katunayan, ang may banta pa nga itong mga Marcos loyalist supporters at iba pa na ayaw talaga sa kanya. Yun ang dahilan siguro kung bakit hindi siya lumalabas sa survey na nagpapatunay na malakas until now ang Marcos supporters. Kasi mas marami yung ayaw, mas marami yung nadismaya, mas marami yung hindi nila gusto yung paninindigan ngayon ni Congressman Marcoleta na sa halip magtumulong sa gobyerno ay naging kritiko ng gobyerno. Yan ang mabigat. Member siya ng unit team Kumandidato nga siya, officialing kandidato sa 12 candidate ng unit team between BBM noon at Sara. BBM Sara Duterte noong 2022. Siguro kung si pasintabi na Congressman Marcoleta, kung nagpatuloy ka lang sumuporta kay Pangulong Marcos ngayon at tumakbo kang senador, baka mas maganda ang rating. Baka may panalo. Pero ngayon na-identify ka sa mga Duterte, ay hindi ko alam kung ano mangyayari sa iyong kandidatura. Pero kung sobe ang pinag-uusapan at feedback mula sa mga mamamayang Pilipino, hindi lang dito sa aking mga channel, kahit sa ibang channel, kahit sa ibang social media platform, negative ang dating Ayaw talaga sa'yo. Ang iba nga nasyak pa dahil bakit daw nakaganon, bakit daw naging pro-Duterte ka, dapat tumulong ka sa gobyerno ni Pangulong Marcos. So, yun po yun. Ewan ko kung paano siya matutulungan ng Iglesia ni Cristo kasi siya ay member ng INC kung di ako nagkakamali. Pero ang isang naging problema pa siguro dyan, hindi ko nga alam kung paano yun Kasi mukhang ginagamit ng SMNI at ng kampo ni Kibuloy na ikaw ay tutulungan pero pinapalabas ng kailang grupo na nagsanib pwersa na yung INC at saka Kingdom of Jesus Christ na hindi naman totoo yan. Hindi mangyayari yan. Ako sa paniniwala ko, personal kong analysis to opinion nito. Paano magkakasama yan? Nung wala pang kaso si Kibuloy, hindi pa, kung may problema na hindi pa napapag-usapan, panay nga ang batikos niya sa INC. Dahil ang piling ni Kibuloy, siya yung hari, siya yung anak ng Diyos Parang siya na yung tama sa lahat ng bagay. Maraming relihiyong sinagasaan siya, Katoliko, INC, pati nga yung agila ng kanyang kalaban sa relihiyon sa Mindanao, di ba? Nakulong pa nga. Wala naman siyang, ayoko, kung anong relihiyon ang kinampihan niya, wala. Dahil ang feeling niya, siya yung mataas Siya yung anak ng Diyos. Appointed siya daw, di ba? Tapos ngayon, pinapalabas ng kampo ni Kibuloy at mga vlogger siguro at supporters nila na magsanib pwersa na raw yung INC at saka Kingdom of Jesus Christ. Para kay Congressman Marcoleta at saka kay Kibuloy, nako. Pinagsama, meron na nga gumawa meron na nga placards yata, streamer na pinagsama yung dalawa Wow! Kung gimmick pang politika yan, pero sa pang-relihiyon na usapan, palagay ko hindi magkakasundo. Magkakontra yan. Ang INC, good morning at Merry Christmas sa mga taga-Iglesia ni Cristo, hindi sila nagpapakilala ng kandidato ganitong kaaga. Usually, pag malapit ng eleksyon, saka sila naglalabas ng kanilang gustong suportahan ng kandidato. Karapatan nila yun. Pero ngayon, napakaaga pa. From day one, may lumalabas ng Marcoleta, Kibuloy daw isusuportahan ng Iglesia at saka ng Kingdom of Jesus Christ. Si Marcoleta malamang susuportahan niya dahil INC yan. Pero yung pagsamahin mo yung dalawang reliyon na dati hindi naman nag-uugnayan yan, binabanatan pa nga ni Kibuloy ang INC, tapos ngayon sasabihin nyo, nag-partner na. Ay di ba, panlilin lang yan. Good morning sa mga INC. Wala mang official na statement pero ako, feel ko at opinion ko, hindi ganong kadali magdesisyon ang INC sa panahon ito. Nagdidesisyon sila, on record yan, sa mga nakarang eleksyon, pag malapit ng eleksyon. Pero ngayon, napakaaga pa hindi. Ngayon, yung naglalabasan dyan, tungkol kay Marcoleta, Kibuloy at iba pa, tungkol dyan sa relihiyon, palagay ko, gawa yung kabilang grupo, walang kinalaman ng INC siguro dyan. Pero, tulad sinabi ko, kilala ko po si Congressman Marcoleta, hindi man kami nagkikita ng personal niyan, pero dahil siya naman ay isang public official, ako naman ay isang TV personality at political blogger, kaya siguro nakakakilalanan online o kung ano man. So, pero ganun ang sitwasyon Negative talaga ang dating. So, hindi ko alam kung paano makarecover. Makarecover pa kaya kung mananatiling si Marcoleta ay identify pro Duterte sa kanyang political career na ito, pag-ambisyon, pagiging senador, o hindi na. So, ano po inyong masasabi dyan? Any comment? Malaya po kayo sa tamang pahayag. Wala sanang personalan. Issue lang po ito. Merry Christmas, Congressman Marcoleta.
Rodante Marcoleta, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga karelihiyon at mga taga-suporta. Please like, share, and subscribe kung hindi pa dito po sa Mike Abe Opinions Channel.